Mali na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Okay. May isa, so we have one more bilateral. Meron po ngayon pa, Vietnam po, sa Vietnam po. So yung dalawang bilateral, ano pong nais ipakita nito in general sa ating relationship with our neighbors? Unang-una, binanggit na rin ating Pangulo na kailangan talaga ng shared responsibility kung ano man po ang magiging pag-unlad ng bawat bansa. Ito po ay matutugunan kapag sama-sama at ang kanilang ang pagtutulungan para po may isang tayo ang ating bansa at ang buong bansa na miyembro ng ASEAN. Sa tatlo, meron pa ba? Sa ngayon, parang ang huli yata ay ang Vietnam, ang bansang Vietnam. So, tingnan natin tomorrow kung meron pa po. Tingnan ko lang po yung schedule. Wait, as of now, sorry hindi ko mabibigay yung ibang schedule, pero most probably, pagka ito'y naganap na, i-report ko sa inyo. Paano pong assessment kung palarin sa mga aktibidades ng Pangulo sa Maganda naman po dahil naipakita po natin kung magkakaisa po ang bawat bansa sa ASEAN. Mas magiging maganda po ang pagtutulungan. Kung ano man po ang magiging challenge, sinabi nga po ng ating Pangulo, kung ano man pong challenge to, dapat maging opportunity para po mas magampanan nila. Hindi dapat isiping negatibo to mga challenges na to, kundi isang oportunidad para mas lalo magkaisa at para mas maging maganda po ang pag-unlad ng bawat bansa. Tungkol po doon sa pagtutulak na pag-finalize ng Code of Conduct sa Chinese case, may naging katulad po bang tuloy yung ibang mga kapwa na leader nung pagkatapos ng session? Sa ating pagkakaalam, ganun din naman po din ang naisin ng ibang mga bansa dahil may mga bansa rin po na concern patungkol sa kanilang mga maritime rights dito sa South China Sea. Thank you. So sorry, this has already been asked. Do you understand what I'm saying? Okay. I'm really sorry if you've already answered this question, but can I just ask, are there any plans for one-on-ones or any side meetings with Premier Li Qiang tomorrow? With the President? Yes. There will be a one-on-one with the media tomorrow before we going back to the Philippines. Sorry, will he get the chance to speak to Li Qiang tomorrow? Chinese? Oh, I'm sorry, I do not have the schedule as of now. Maybe if there will be after the event, I will tell you. I'm sorry for that. Yes. But ma'am, with all the developments in the South China Sea, how important is it for the Philippines for the upcoming ASEAN GCC China Summit? Well, pag-usapan natin tomorrow yan. Kasi ang gusto talaga ng Pangulo ay ma-adapt itong legally binding na Code of Conduct patungkol sa South China Sea. Marami din po naman na ibang bansa na concern patungkol po dito. Matagal-tagal na rin po ito na ninanais na maisagawa at maipatupad sana kung magkakaroon man ng Code of Conduct patungkol sa South China Sea. May hindi pa mo ba yung Pangulo kung sino yung pag-atas sa Code of Conduct? Sa kanyang salita, mapapansin natin na gusto niyang mabilisan. Sana po ay maisagawa na. There is urgency. Ma'am, yung sinasabi ng DFA na sana by 2026 makontrol yung COC. Gaano ka posible? Depende yan sa bawat bansa. Depende yan. Siyempre may mga involved na bansa tulad ng China at iba pang miyembro ng ASEAN. So depende kung paano ang takbo ng pag-uusap. Yeah. The President's talking about a code of conduct, binding code of conduct for the South China Sea. What do you think ASEAN can help the Philippines achieve in terms of the talks with China tomorrow? Obviously, it relates to China concerns from the Philippines. Yes, the President Marcos Jr. is very optimistic that there will be a final or rather conclusion on this
legally binding code of conduct regarding in South China Sea. He is very optimistic. That's why he bring this up to the plenary just this morning. What does he want the province of Anbar is to do? What's the ASEAN do to assist the Philippines in helping with the Code of Conduct? As of this time, I do not have any details about that. We will just ask the president if any comment from Datu Seri Ibrahim. Meron din po ng bilateral meeting ang ating Pangulo sa Prime Minister ng Lao People's Democratic Republic na si Prime Minister Sansay Sipandon. Napag-usapan nila ang makabuluhang paggunita ng pagdiriwang or paggunita ng 70th anniversary of the establishment of their diplomatic relation. Napag-usapan din sa nasabing bilateral meeting ang mga elemento ng patungkol sa Agreement on Defense Cooperation, Economic Trade Cooperation at Education Cooperation. Sinasabing nagkaroon ng increase in trade levels in the past 3 years sa halagang $14.93 million. Sinasalamatan din ang ating bansa, si Pangulo, para sa mga overseas Filipino community dahil sa kontribusyon nito sa edukasyon at architecture. Sa kanilang pananaw ay naging kaagapay nila ang mga Pilipino sa nation building ng Laos. Nagpasalamat din ang bansang Laos sa Pilipinas for language trainings and scholarships for Lao ministries. At ang ating Pangulo naman ay kanyang binanggit ang patungkol sa potensyal ng new technologies katulad ng AI and digital space na maaaring makapagbigay ng paglago o pag-unlad, pero dapat ay bantayan din kung ano man ang magiging negatibong epekto nito. Both leaders reaffirmed their commitments to further advance bilateral relations. Meron ding mensahe ang ating Pangulo sa Asian youth. Ang sabi na ating Pangulo, we need the youth's perspective. Your voice will continue to be heard and we will listen with great intent and open minds. Let us create avenues for our youth to flourish with a shared vision for the future ASEAN. Kinikilala ng Pangulo ang mga kabataan. Kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Nagkaroon din po ng bilateral meeting ang ating Pangulo kay Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. At napag-usapan nila ang patungkol sa trade and economic relations, agricultural cooperation, and combating transnational crimes. Ito po ang kauna-unahang bilateral meeting ng Pangulo with the Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Yun po. Okay? Thank you very much. Thank you. Okay? Bukas ulit.